Damakmak na basura rin ang tumambad kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pag-iinspeksyon sa isang pumping station sa Pasay City. Ipinunto niya na patuloy na pagsisikap ng pamahalaan sa pangmatagalang solusyon sa basura kabilang na ang waste to energy. May detalye dyan si Kenneth Pasyente. Tambak ng basura ang sumalubong kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pag-iinspeksyon sa Jokno Pumping Station sa Pasay City. Kita ang iba't ibang klase ng basura sa bahaging ito ng Manila Bay matapos maanod bunsod ng malalakas na pag-ulan hatid ng habagat. Kaya ang mga tauhan ng MMDA at iba pang volunteers nagkukumahog sa paghahakot ng mga basura. Inilarawan ng Pangulo ang problema sa basura bilang kritikal, lalo't nakakaapektuhan niya ito sa mga daluyan ng tubig pati na sa operasyon ng mga flood control infrastructure. Look at it. Does that look critical to you? It does to me. So yes, I wouldn't call it a garbage crisis, but that is the problem that we are facing. Kaya sabi niya, mahalagang pagtuunan ng pansin ang problema sa basura na nagpapalala sa pagbaha. Ang ginagawa ngayon, linilinis muna yung tubig na pumapasok dyan sa pumping station. Ayan na yung mga basura na linoload na at tatapon. Mukhang patuloy naman ang ating mga ginagawa, ang ating programa. Isa sa tinitingnang solusyon ng pamahalaan ang waste to energy strategy. Aminado ang Pangulo na hindi ito madali pero sisikapin anya ng pamahalaan para sa isang win-win solution. Now what we are trying to do is to put the system together, how it will be, what is the relationship with the LGUs to the waste to energy plant, where the locations are, what group is actually going to come in. We already have identified, like I said, they're already auctioning by maybe in a couple of months on how much will be sold, or how much energy will be sold to the Department of Energy and at what rate. So it's a new system that we really have to start putting in place. Maybe we will begin to see it in a year and a half. We'll push it as quickly as we can, certainly. Yeah. Gayunman, tuloy anya ang pagsisikap ng pamahalaan para kahit paano'y maibsan ang pagbaha. Lahat ito, yung dredging, as I said yesterday, 12 years na, hindi tayo nag-dredge. Ngayon parang tayo nagde-dredging ulit. Itong ganitong planta, itong pumping station, mula nung tinayo, hindi pa napaandar. Kahit minsan, ngayon lang napapaandar. Ang dahilan daw, dahil walang budget sa gasolina, kaya hindi pwedeng maandar. Hindi ko na malaman kung saan napunta yung budget na yun. Pero may babalik, i-restore natin yan para maging mas maayos ang patakbo ng ating flood control facilities. Nang tanungin ng Pangulo kung kailangan bang magpatupad ng mas mabigat na parusa sa irresponsableng pagtatapon ng basura, ipinunto niya na mas dapat mapagtuunan ng pansin ang pagbibigay at pagkakaroon ng mga pasilidad na tapunan ng basura. So it's not useful to fine people for not throwing their garbage if there is no place to put their garbage. So of course, people are aware that there are fines. Nobody wants to be fined. Wala namang gusto na mamumultahan. Pero kailangan bigyan din natin ng facilities na kung saan pwede itapon yung basura. Ganun lang kasimple kung minsan yan eh. Minsan ganyan lang kasimple yung problema eh. Kung si DPWH Secretary Vince Dizon ang tatanungin, marapat ang mas mahigpit na penalty. Pero punto niya, agree naman ako doon, pero kailangan din, meron din talagang gawing drastic na solusyon ng gobyerno. No? Kasi hindi naman natin pwedeng gawin na ganito araw-araw ng buhay natin, naglilinis na lang tayo ng ganito. No? Hindi pwede. Hindi sustainable yung ganito. matapos ang ilang oras na clearing operation, nabawasan ang mga basura at naiiwas ito sa posibleng pagbara sa Jokno Pumping Station. Kenneth Pasyente para sa Bayan.